Hey guys, good day po sa inyong lahat. At saka, andito na naman ako para magchika-chika sa inyo tungkol sa libro ni Sara Duterte tungkol sa isang kaibigan. So, ang masasabi ko lang sa hearing na yan tungkol sa kaibigan ay talaga napakaganda. Nagustuhan ko talaga, and for me, ang the best, ang nanalo dyan ay si Sara Duterte. Sabihin natin isa-isa kung bakit siya ang nanalo dyan. First of all, gumawa siya ng libro, okay? And for the benefits of the kids, hindi lang para sa kanya. Dahil alam naman natin na ang daming pera ang Pilipinas, ang daming budget ang Pilipinas, pero saan napunta ang mga pera? Ninakaw lang, di ba? Nilagay lang sa bulsa ng mga liberal party. I have to be specific, okay? Kahit sabihin ko pa na administration ni Marcos or Liberal Party, sila talaga ang tunay na magnanakaw. They are the thieves. They are the, shall we say, like producing criminal, and they are also a like a destroyer of anything what a people is trying to make or invent or to work or to do. So yun ang mga agenda nila. So ang masasabi ko lang sa isang kaibigan, dahil naging isang kaibigan din ako asaka ikaw naging isang kaibigan ka rin, asaka yung mga kaibigan natin ay naging kaibigan din. So the book is really relatable para sa lahat, para sa atin. It's a kids book pero relatable to all ages, from the kids, young, teenagers, adult, and for the oldest. So very relatable, huh? It's a elementary book but very relatable. Totoo yan guys. So ang napakaganda dyan is it's about generosity, it's about friendship, it's about compassion to the people, di ba? So napakaganda talaga talagang natamaan talaga ang politikal. Hindi lang tayo, bawat isa sa atin natamaan. Ang mga politiko, lalo na mga politiko, natamaan talaga. Dahil sa isang kaibigan, lalo na kay Sara Duterte, kung bakit yan nasulat yan. Dahil ang dami niyang lumalapit. Since na presidente yung father niya, ay ang dami lumalapit sa kanila. Dahil alam nila, yung opponent nila, yung Liberal Party, ay pabagsak na yung yung kampo nila o yung party nila. So, ang ginagawa nila is alam nila very strong yung Duterte, may panindigan, may prinsipyo, ay talagang makatao. So, nakikita talaga nila na these people is really, really good on this field, you know. Pabagsak na sila. So, lumapit sila. Alam mo naman ang mga satanas, di ba? Pag lumapit sila, para silang angel. Yung bang, yung puso nila ay talagang parang binabargain nila yung sarili na, hindi daw ako pwede ba akong tulungan, ganyan ang mga satanas. But, lumalapit sila na para silang angel, pero the truth, deep inside in their heart, meron silang pagbakuha ko lang yung na yan, alam nila ang gagawin. So, they are a traitor. Yun ang tinatawag guys na traitor at saka opportunistic. Ibig sabihin, iniisip lang ang sarili nila. They're very selfish. Masarili. Iniisip nila ang sarili nila. Hindi sila nag-iisip kung sino ang tumutulong sa kanila, kung sino ang nagpaakyat sa kanila sa malaki na posisyon. So, yun ang dyan guys. Yun ang gusto sanang mangyari, ang expectation sa libro ni Sara ay sa isang kaibigan, ang ina-expect niya na talagang fair. Na nagtutulungan kayong dalawa, kahit merong bagyo na dumadaan, dapat ang friendship nyo ay andyan lang. Hindi mananakit, hindi magbabastos, hindi mag-insulto. Kaya I was very impressed na yung mga questions ni Risa Hontiveros ay iba ang binabato ni Sara Duterte. Kasi alam ni Sara Duterte na ililid din naman siya sa questions na hindi maganda for Sara side, pero very good sa side ni Hontiveros. Pero para maunahan siya, si Hontiveros, para maunahan siya, yung binabato siya ni Sara ng hard, ng uso ng hard, ng hindi maganda, na sa isang friendship,
ang akala ni Hontiveros, si Sara is masama. Kung totoosin, malaki ang utang na loob ni Hontiveros kay Sara Duterte. So yun ang ibig sabihin ni Sara dyan. Dapat ang friendship ay magtutulungan, pero ang ginagawa nila ay pinag-iisahan nila si Sara Duterte. Tingnan mo naman, ano ang pag-iisa nilang ginagawa? Ito, libro. Nag-create siya ng libro, nag-invent si Sara ng libro for the benefits of the kids. So the money, the 10 million, is going to the book para ibigay sa mga bata. Pero bakit kini-questions pa? Bakit ang dami nilang questions, di ba? So, ang ibig sabihin nila, they think like it shows na sila yung may power, sila yung may authority, kaya nilang kontrolin or i-manipulate or investigahan ang mga tao na nakikita nila na they are going up to their level, di ba? So, pag nakita nila yan, hindi lang yan kay Sara Duterte, kundi pati na sa ordinary people. So, they are trying to look in the media na you cannot do that, you cannot do this, because you have to ask us permission because we have the power, we have the authority. So, we are the one who will make a decision. Not you. You alone can make your own without our decision. That's what it tells all about the hearing guide. So, kaya, ang sinasabi ko sa inyo na nanalo talaga si Sara dahil nga pinalabas ni Sara kung ano ang mga kapalpakan na ginagawa ni Risa Hontiveros sa pamilya ay talagang ginagago nila. Biro mo naman sa panahon na nangailangan gusto ni Risa at saka mga Marcos kasi naging kaibigan sila ni BBM. Ay alam nilang hindi sila manalo kaya lumapit sila sa Duterte. So tinulungan sila Duterte para umagat yung posisyon to the highest level. Kasi nag-inspect ang mga Duterte na pag nasa mataas kayo na posisyon is all you have to do is to balance, help the people, di ba? Pero anong ginagawa nila? Babalik na naman sila sa dating ugali. Di corrupt, di nagnakaw ng pera ng bayan. And they created a crime, they manufactured a crime, tapos ayaw nilang i-fix yung problema, gusto na si BBM or si Duterte ang mag-fix ng problema nila. Hindi lang mag-fix, ay talang biniblame lahat nilang problema na ni-create, biniblame nila sa mga Duterte. So for me guys, nanalo talaga si Duterte. So ang magandang lesson dyan is wag magtiwala sa kaibigan. Pero the good thing is the one manalo si Sara at the end. Alam mo? Kasi kung ano si Sara, and she knows, and the Duterte, I think they think that they are smarter than Duterte. I think Duterte is more smarter than them. And I have a clue for that one. Pero saka ko na lang sasabihin kung bakit Duterte is more smarter than the Liberal Party. So, yun ang hindi maganda guys, pati yung budget na 10 million na panggastos ng libro ay pinapolitize pa ng mga Liberal Party na parang sasabihin sa kanya na, well, you didn't ask permission to create a book and you asked as a budget for what? So parang gano'n ang parang is there their money? Parang gusto kong magtanong, sa inyo ba yung pera na yan? Hindi sa pera ng bayan yan. Asa ka, ginagamit ni Sara yan para sa mga bata, para sa mga estudyante. Pero Risa Hontiveros and the kampo nila, parang iniisip nila na, no, this is our money. So we have the one to control the money. You cannot create things without our permission. So that was a very wrong kind of impression, guys. So that's what it's all about, the hearing na nangyari sa Senate. So yun lang ang nakukuha natin, guys, na lesson talaga. May lesson yan at the end. May good lesson at saka bad. So, ang maano ko lang na yung naninira kay Sara, they will get a bad result or bad lesson. So, yung mga good lesson dyan ay yung kampo ni Sara. I know for sure they will win. So, they will be the one na maka-benefit sa mga Duterte's influential, power or influential ability or character. So, yun ang masabi ko, guys, yun lang masabi ko tungkol sa libro ng isang kaibigan dahil naging isang
kaibigan din tayo. So, ang importante lang talaga na magpakabait tayo, ha? Huwag nating lukuin isang kabihan para lang makuha natin ang gusto natin. Especially itong political na ito na they are in for all the money and power. Hindi maganda yan. Talagang hindi maganda ang friendship ng politiko. Papaling-paling sila. Tapos sabihin pa nila na if you are not with me, if you're not with me, ganyan. Yun ang yung mga you are not with me, terminology talaga ng Liberal Party yan, guys. That was their system of political. If you are with me, kailangan ka talagang nakatali ka sa amin. If you are not with me, then you are out. Ganyan sila mag-treat ng mga tao, which is not good. Okay? So hanggang dito lang, guys. Yun ang masabi ko tungkol sa libro ni Sarah ng Isang Kaibigan, which is very generic. Napakagandang libro yan. And hopefully, makikita ko yan na distributed all the schools na talaga nasa remote area, inside the backpack for the kids, para I hope the teachers will read the books and then explain more about friendship. Friendship about betrayal and friendship about helping. So, yun lang guys ang masabi ko. And thank you so much. Please subscribe para makatulong tayo sa mga mga balita ng mga politiko. Kahit na mag-share lang tayo ng konti. So, hanggang dito lang guys, and thank you.